Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Puro Himang Rao HST. Puro Himang Rao HST. Usang nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades yan mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino. Labi na ang mga istihanon. Puro Himang Rao HST. Puro Himang Rao HST. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan han mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kamaswagan ang mulubyo. Puro Himang Rao HST. Yan na aan iyan yung mga kasugmong sa Philippine Information Agency. Yes, good afternoon. Maupay nga kulop. Tikang ha Philippine Information Agency, makakaupod kami niyo yan ang kulop para paghuruhi mang rawan ng mga maupay nga balita. Mga programa ngan serbisyohan gobyerno nga ginpapatuman dinhi ha Eastern Visayas labi na ha Eastern Samar. Hangaran ni Director General Catherine Chloe De Castro han Philippine Information Agency. Sir Rhea na rin to ang Regional Head han PIA Eastern Visayas. Inihivi Tolentino Gumban nga iyo makakahimang raw yan ang akulop hahuruhimang raw ha este. Ang radio program han PIA Eastern Samar Information Center. Ang mga istihanon. Puro Himang Rao. Of course, this was made possible through the support of our partner in information dissemination on aton na sister sa ilarom hiton PCO or Presidential Communications Office, ang DYS Radio Pilipinas Borongan, syempre ilarom han leadership ni Station Manager Ate Ruth Abunda.
Ngan syempre this will not be made possible kung waray iton tech assistance nila Coach Yufem Bona, syempre nga ni Chief Tech Joey Policarpio di Daha Transmitter. Mga salamat. Syempre, aside from over the radio, kami nyo na hibabatian, nakastream din po tayo live sa Facebook pages han Radio Pilipinas Borongan ngan PIA Eastern Samar. So, to be updated mga news and information tikang dinhi probinsya ng Eastern Samar, syudad ng Borongan nga na ipangabong to dinhi Eastern Samar, like, follow, and be updated mga happenings dinhi amon probinsya. Just follow and like the pages Radio Pilipinas Borongan ngan PIA Eastern Samar. Ngan syempre may dagihap kita mga other provincial pages dinhi Eastern Visayas provincial pages and PIA ngan pages gihap ito na Radio Pilipinas. So to the light niyo, then like and follow para updated kita pirmi iton mga happenings sa Eastern Visayas ngan syempre makaiwas tayo sa fake news and kay syempre laganap it fake news yan so yes, like, follow, and subscribe Facebook pages sa Radio Pilipinas Borongan ngan PIA Eastern Samar. Agency. An aton oras 13 minutos. Nakalabay iton alauna hetkulok. Ngadila na kita pag taga-weather update, sumala pinakabago ang advisory han Pag-asa. Aron ginbabantayan nga bagyo nga may naluyan na nga nahimo na nga low pressure area o LPA. So this is based 11 a.m. Latest bulletin han Pag-asa as of 5 a.m. today. So, naluya na nga, nahimo na nga low pressure area o LPA samtang ada Philippine Sea. So, because of this, waray naging pagawas nga tropical cyclone bulletins para hini nga weather system. Pero, bisan waray na bagyo hasulodhan Philippine Area of Responsibility and habagat o southwest monsoon padayon nga nakakaapekto ha Visayas, lakip naan Eastern Samar. So, because of this, because of the southwest monsoon, partly cloudy kita din hiyan na syudad iton Borongan ngan medyo tiuran ada pero we're not sure about that kay cloudy la and expected nga mag-uuran later iton gabi or later pahit kulok. Para naman ito naton temperature din syudad iton Borongan 27 to 33 degrees Celsius padayon gihap an moderate ngadto makusog nga hangin tikang habagat samtang an kahimtang dagat in moderate ngadto rough salit ginaghat an mga mangingisda ngan mga guti nga mga sakayan pandagat nga to take extra care pag kadto halawod. Ngan syempre para ito naton publiko kung gumuwas nga ni kamoy yan ang akulo pagdarahin payong o raincoat kay posible nga magkamiadahin uran ngan pagdalugdog yan ang akulo brought by the habagat o southwest monsoon. Pag taga-tubig naman, so far, waray post iton Borongan Water District kung may water interruption, stable la iton supply iton tubig din Borongan City. Man, syempre, pag taga-kuryente, from Eastern Samar Electric Cooperative, may power interruption yan ongoing from 10 a.m. to 5 p.m. Di public market area han Giwan.
So, 10 a.m. to 5 p.m. hanggang 5 p.m. to mamaya. This is due to pole relocation or pole erection and meter clustering. May dagihap power interruption yan na. Some parts of Balangiga, Barangay 6, ngan, some parts of Barangay 5 and 4, alauna, tubtub alas 3, yan ang akulop, due to additional distribution transformer at Barangay 6 Balangiga in preparation of their town fiesta celebration. Isara ni na itira patron dito. So yes, brownout yan na dida ha Barangay 6 and parts of Barangay 5 and 4 ha Balangiga from 1 p.m. to 3 p.m. May da pa ba? Yes, may da pa. May da pa power interruption, yan na nga, Saturday, August 8, 2026, from 6 a.m. to 6 p.m. Feeder 33, Barangay Lunang, Dolores to Hipapad, 6 a.m. to 6 p.m. sa whole day to, activities and paghimuon and energization of AVR in Borac, Oras and Alugan, San Policarpo, rehab of C1 dilapidated pole in Project 8 Dao, Oras, retention of low clearance secondary and neutral line in Barangay Dao, Oras, and replace damaged insulators and line clearing. So yes, again, brownout, Saturday, August 8, 2026 from 6 a.m. to 6 p.m. Barangay Lunang, Dolores, ngadto habungto hiton Hipapad. Okay, so far mo adtulaan mga scheduled power interruption, advisory tikang Eastern Samar Electric Cooperative, pero may nira ngaw advisory para ha publiko, about hiton special election and board of director for District 6. So this is for the municipalities of Hernani, General MacArthur, and Salcedo. Nasiring din hinga, dara kay nakansilar ang regular election para ang Board of Director ng District 6 nga nakakasakop ang mga bungtuhan Hernani, General MacArthur ng Salcedo, didahad ton July 11, 2026, pagbubuhaton nala ang special election para nasabi nga distrito didahiton August 15. August 15 is on Saturday. Next Saturday, kasumpahini pa dayon nga nagaaghatan ni sa Melco Management hangatanan nga member consumer owner nga qualified kumandidato como board of director ha District 6 nga magpasahan ira certificate of candidacy ha sa Melco main office Barangay Cabong, Borongan City, Eastern Samar. Tikang yan ang adlaw. This is 3 days ago na advisory. So tikang on August 4, 2026, tikang hit 8 a.m. nga dahit 5 p.m. So, during office hours, sila nakarawat hiton certificate of candidacy. So, ano yung mga qualifications? Siyempre, kailangan Filipino citizen, graduate han 4-year course, at least 21 years of age but not more than 70 years old on the date of election, with good moral character, member of the EC in good standing for the last 5 years, an actual resident and member consumer for District 6, so dapat taga Hernani or General MacArthur or Salcedo, for at least 2 years before the election, nga attended at least 2 agma for the last 5 years, nga participated or voted in the last regular election. So para itong dugang information about hini nga special election, pwede ka mo mag-message sa official Facebook page Han Isa Melco o bumisita ha ira main office located at Barangay Cabong, Borongan City. Okay, too much for that. Nga dila na kita hiton mga balita, mga impormasyon nga nahikayahan Team PIA Eastern Samar, para yan ang asimana. Tikang din of course sa probinsya iton Eastern Samar. So, adilaan na iton aton mga headlines. Panagakayo
Ang mga balita tinihaon namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. DOST Fivox naglunsad hansyahan nga community alerting system sa syudad han Borongan. Gobyerno probinsyal ng Eastern Samar nag-turnover hin bag-o nga patient transport vehicle hataf District Hospital. Pagliwan han ngaran han SN Posa pasado na ha ikatulong ngan pinal nga pagbasa ha Kongreso. DOE ngan Eastern Samar nagpahugot han alyansa para ha renewable energy. Bungto han balangkayan siyahan nga LGU ha Eastern Samar nga nagtikang han FY 2026 LGSF project para ha mas madagbit nga pagdarahan produkto agrikultural. Masobra 4,000 nga residente ha 11 nga bungto han Eastern Samar benepisyaryo han tupad. News. PIA Eastern Samar Local News. LGU sulat naghatagin e-trike sa 28 nga pedicab drivers sa bungto. Syudadan Borongan nanguna ha climate smart agriculture proposal para ha Eastern Samar. Governor Iverdone nakigbahin ha DILG Peace Building Forum para mas luwas nga mamurayawon nga mga komunidad. ESSU College of Medicine nagbukasan klase para ansyahan nga batch han Doctor of Medicine program. Matilanay kita iton siyahan nga balita, DOST Fivox naglunsad hansyahan nga community tsunami alerting system sa syudad han Borongan. Dugang nga impormasyon aden balita ni Jing Lira. Impakusog han DOST Fivox sa pakipagsumpayan han Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office ang tsunami preparedness sa syudad han Borongan. Pinaagi han tsunami evacuation planning and workshop ngan han formal nga pag-abrihan siyahan nga community tsunami alerting system habugos nga sinirangang Samar. Ang workshop nga ginbuhat han Hulyo 30 ha Borongan City LGU Multipurpose Gym gintambungan han mga representante tekang ha 37 nga mga barangay han syudad. Tumong hini ang pagparigon han kahibaro nga teknikal nga kapasidad han mga opisyalis han barangay nga disaster responder hapag atubang han tsunami. Igimpahayag ni Angelito G. Lanosa, Supervising Science Research Specialist han DOST Fivox nga napili ang syudad han Borongan nga pagtukuran han Community Tsunami Alerting Station tungod kay gintatagad ini nga pilot area para han implementasyon han programa habugos nga Eastern Samar. Bisan pa man iginsaysay han mga opisyal nga anhulga han tsunami en parihula nga ginaatubang han nga tanan nga bungtong nga syudad ha probinsya. Usa gihapon nga ginkonsiderar nga ang tsunami detection station na himumutang ha Borongan City nga amo ansyahan nga nagpasaan han hagit han proyekto. Ang pagtukod han Community Tsunami Alerting Station kinahanglan ipatuman hatag sa nga lokal nga pamunuan ha Eastern Samar agud mapabaskog ang kapasidad han bug-os nga probinsya hapag atubang han tsunami. Ginisgutan liwat ang panginahanglan nga mapauswag ang kahibaruan han katawhan mahitungod han peligro han tsunami. Upod ang mga angay nga pamaagi ha kaluwasan ngan mga plano ha evacuation base masiguro ang kaandaman ngan kaluwasan han nga tanan nga residente. Sugan nga kabahin han inisyatibo, formal nga ginabrihan ang Community Tsunami Alerting System ha Barangay Poblasyon A nga amo ansyahan nga sistema han sugad hini nga klase ha Borongan ngan habugos nga sinirangan Samar. Ang istasyon may ada makusog na tsunami siren, samtang igin-turn over liwat ang ansyahan nga tsunami evacuation plan nga may tsunami warning signboards para ha barangay. Nagpahayag Hilanosa hampadayon nga suporta han DOST Fivox sa mga lokal nga gobyerno hapag parigon han science-based disaster preparedness. Ginsuporta ran ini han mensahe ni Dr. Arnaldo Amosco, Provincial Director han Provincial Science and Technology Office ha Sinirangan Samar.
Tinambungan ang aktibidad ni Raliga ng mga Barangay President Chini Ibarbea, Provincial DRRMO Officer Tomas Campomanes, mga opisyal han 37 nga barangay, mga representante han PSTO, mga eksperto han DOST FIVOX. Pinaagi hini nga mga programa padayon nga gimpapakusog han DOST FIVOX ngan han syudad han Borongan ang kaandaman ngan resiliency han mga komunidad habaybayon kontra tsunami ngan iba pa nga mga kalamidad. Para ha PIA Eastern Samar, ini hi Jing Lira nagbabalita. Daw nga salamat, Jing Lira. Panagat kayo ang mga balita din atong namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local. Samtang gobyerno probinsyal han Eastern Samar nag-turnover hin bag-o nga patient transport vehicle Hataf District Hospital. Dugang nga impormasyon adi anakon balita. Igin-turn over ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Verdone ano sa nga bago nga patient transport vehicle o PTV ngadto nga Taft District Hospital basing mapakusog ang kapasidad han hospital kapag responde ha mga emerhensya ngan pagtransport han mga pasyente hataf ngan mga harani nga bungto. Durante ang turnover, ginsaad liwatan gobernador ang 9 million pesos nga pondo para sa rehabilitasyon han hospital nga ipapatuman hini nga tuig. Sumula ka ni Verdone, tulol ka milyon ka pesos ang para ha pagupay han electrical system and building. Samtang 6 ka milyon ka pesos naman ang para ha pagbalyongan pag-ayad han roofing han hospital. Dugang pa ang gobernador nga tungod kay nagtitikaharan nina ang budget season, iya sisigurohon nga may igo nga pondo para kinanglanon nga pag-upay, nga iba pa nga panginahanglan han mga pampubliko nga ospital nga ginpapadalaga ng gobyerno probinsyal habugos ng Eastern Samar. Haiya mensahe nagsiring ang Chief of Hospital, han Taft District Hospital nga Dr. Melissa Delira, ang bago nga PTV simbolo han hulos nga dedikasyon ng gobernador, mga empleyado han ospital nga nanhubugos nga liderato han probinsya nga makahatagin maupay nga serbisyo ha katawhan. Iginsaad liwat niya nga gagamiton in husto nga paghihirutan ng PTV para ha emerhensya nga pangamedikal nga panginahanglan han mga pasyente han ospital nga nan mga residente han Eastern Samar. Nagpasalamat liwat ang chief nurse han ospital tungod han donasyon. Ang patient transport vehicle iginhatag pinaagi han PCSO Medical Transport Vehicle Donation Program pinaagi kan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan na, ang Taft District Hospital may kapasidad nga 25 beds nga nahimumutang 8 nga inpatient rooms. Nagdigang ang operasyon ng ospital han 1978 nga nasundan inihin bago nga building nga natukod han 2024 ha ilaro man administrasyon ni Anay Governor Ben P. Verdone. Para Happy Eastern Samar, Vito Lintinugumban, nagbabalita. Panagat kayo ang mga balita din atong namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang pagliwanhan nga ranhan SN Posa, pasado na ha ikatulungan pinali nga pagbasa ha Kongreso. Dugang nga impormasyon adan balita ni Jing Lira. Formal na nga ginaprobahan han hibubo nga kapulungan han Kongreso ha ikatulungan pinal nga pagbasa ang House Bill No. 9565. Usa nga balaod nun nga nagtutuyo pagliwan han ngaran han Samar National Pilot Opportunity School of Agriculture o SN Posa ngadto San Policarpo National High School of Agriculture nga nahimumutang habungtuhan San Policarpo, Eastern Samar. Ang nasabi nga panukala iginduso ni Eastern Samar Lone District Representative Christopher Shane Gonzalez ngan House Minority Leader ngan 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan. Sumala kan Congressman Gonzales ang pagliwanhan ngaran han eskwelahan dirila formal nga pagbago kundi usa nga importante nga pitad agud mas makilala ang kasaysayan, identidad ngan dako nga kontribusyon han institusyon hapaghubog han kabatan-unan nga magiging leader ngan mangunguna ha sektor han agrikultura. Dugang paniya pinaagi han bag-o nga ngaran mas maipapakita ang mandato ngan misyon han eskwelahan nga padayon nga naghahatag hindi kalidad nga edukasyon ngan serbisyo ha mga estudyante, mga parag-uma ngan bugos nga komunidad han San Policarpo. Gintagan liwat hinduon ni Congressman Gonzales nga ang pagparig-on han mga pampubliko nga institusyon han edukasyon usa nga importante nga pamuhunan para han kabubuwason han Eastern Samar. Tungod kay ang edukasyon amon usa nga mga pundasyon han padayon nga kaaswagan han probinsya.
Samtang malipayon nga karawat ni San Policarpo Mayor Conrado Nicart III ang pag-aprobaran balaod nun, haiya pahayag iya pasalamatan ang mga nagsuportahan panukala nga nagpahayag hiyahan iya kalipay tungod kay dako ini nga kadugangan para hanbungto nga nahanbugos nga komunidad nga eskwelahan. Ginlalauman nga ang pag-aprobaran House Bill No. 9565 in mas makakabulig hapag pauswaghan kalidadahan edukasyon ha ilarom han K-12 curriculum. Magpaparigon han identidad han eskwelahan sugad nga agricultural secondary institution. Ngan mag-aabrihin mas damo pa nga oportunidad para han kabatan-unan han Eastern Samar. Para ha PIA Eastern Samar, ini Jing Lira nagbabalita. Namo nga salamat, Jing Lira. Ang aton oras, 32 minutos ang nakalabay. Hitalong at kolop. Mabalik kita later, kahumanahan, pipira nga pahinomdom. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Panagat na iyo ang mga balita tinihaon namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Good afternoon, and we're back, and you're still listening Hahoroy Mangraw Este, ang radio program han Philippine Information Agency Eastern Samar. Balak kita hiton aton ikaupat nga headline, DOE ng Eastern Samar nagpahugot han alyansa para ha renewable energy. Tugang nga impormasyon adi ang balita ni Jing Lira. Nagaadahin importante nga pitad ang probinsyahan Eastern Samar hapadayon nga kampanya para paggamithin malimpyo nga sustainable nga enerhiya katapos permahan ang Memorandum of Agreement para ang programa nga Solar Solutions for Government, Energy Efficiency nga Renewable Energy in Public Buildings kaupod ang Department of Energy. Ang Memorandum of Agreement ginpermahan han Agosto 5 ha syudad han Tacloban, pinaagi ni Department of Energy Under Secretary Mario Marasigan ng Eastern Samar Governor Ralph Vincent Everdone. Pinaagi hini nga kasabutan naglalao mga mas mapakusog ang paggamitan solar energy ha mga opisina ngan iba pa nga mga pampubliko nga mga pasilidad han gobyerno agud mapauswag ang epesyente nga paggamit han enerhiya ngan diri masyado magsarig ha kasagaran nga surok han kuryente. Ha iya mensahe nagpahayag hin pagpasalamat hi Gobernador Everdone ha Department of Energy tungod han paghatag hinigayon ha mga lokal nga panggobyernohan nga makabenepisyohan mga programa para han renewable energy. Sumala ha Gobernador, dako nga bulig ini nga inisyatiba para ha mga lokal
lokal nga gobyerno tungod kay diri la ini makakabulig hapag minusan gasto ha konsumuhan elektrisidad, kundi magpapakusog liwat ini hampaning kamot han probinsya nga makagamit hin mas limpyo ngan mas responsable nga paggamit han enerhiya. Gintagan hindoon ni Everdone nga ang pagpatuman ng solar solutions nagpapakita han padayon nga determinasyon han Eastern Samar nga maging aktibo nga kabahin han nasudnon nga kampanya kontra han epekto han climate change pinaagi ang paggamit hinlimpyo ngan alternatibo nga mga surok han enerhiya. Hakabahin naman han Department of Energy, iginsaysay ni Undersecretary Mario Marasigan ang padayon nga mga programa ngan inisyatiba han ahensya nga nagtutuyo padasigon ang paggamit hin renewable energy habugos nga nasud. Sumala haiya, pinaagihan mga sugad hindi nga proyekto mapapadagmit ang pagbalhin ngadtohan mas limpyo, epesyente, ngan sustainable nga sistema han enerhiya para ha mga komunidad ngan institusyon han gobyerno. Dugang paniya, ang pakig-upod han mga lokal nga panggobyernohan aman usahan pinakamahinungdanon nga tikang base magmalampuson ang pagpatuman han mga programa han gobyerno nga nakasentro han energy efficiency ngan environmental sustainability. Ang programa nga Solar Solutions for Government, bahinhan mas haluag nga estratehiya han Department of Energy nga mapadukwag ang paggamit hin renewable energy technology sa mga pampubliko nga infrastruktura. Inkikita nga pinaagihan solar power, dili lang mababawasan ang carbon emission, kundi mapaparig-on liwat ang mga kapasidad han mga lokal nga panggobyernohan nga paghatag hin padayon nga serbisyo bisan ha panahon han kalamidad o kakulangan han supply han elektrisidad. Naglalaom ang provincial government han Eastern Samar nga pinaagi hini nga kasabutan, mas mapapalapad pa ang paggamit han solar energy ha iba pa nga mga opisina nga pasilidad han probinsya. Nga magreresulta hin mas epesyente nga paggamit han pondo han gobyerno ngan mas maupay nga serbisyo publiko. Para ha PIA Eastern Samar, ini Jing Lira, nagbabalita. Nawang nga salamat, Jing Lira. Panagat na iyo ang mga balita din ang namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang bungtohan balangkayan, siyahan nga LGU ha Eastern Samar, nga nagtikang han FY 2026 LGSF GEF project para mas madagmit nga pagdarahan produkto agrikultural. Dugang nga impormasyon adi anakon balita. Naginsyahan nga LGU ha Eastern Samar ang bungtuhan balangkayan nga nagtikang han implementasyon han fiscal year 2026 Local Government Support Fund Growth Equity Fund o LGSF-GEF nga proyekto ha infrastruktura. Sa nga importante nga tikang nga pagpauswag han konektibidad ha kabaryuhan nga pagsuporta ha lokal nga ekonomiya. Formal nagitikangan ng proyekto pinaagi ang groundbreaking ceremony nga pagbukas ng Farm to Market Road nga nagdurugtungan barangay Kaisawan nga bangon di dahan Agosto 4. Ang proyekto nga ginpopondohan ha ilarom han LGSF-GEF na suporta paningkamot ha nasyonal nga gobyerno ha ilarom han administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ha pagpauswag han infrastruktura kabaryuhan, pagparigon han agrikultura ngan pagpahalapad han higayon para inklusibo nga pag-asenso, pinaagyan mas maupay nga konektibidad ha mga komunidad. Kung mahuman na ginlalauman nga maghahatag ang Farm to Market Road, hin mas masayon nga mas talawas nga pagbiyahe, han mga paragumangadto ha merkado. Makakabulig luwat ini pag-iba ng gasto sa transportasyon, pagpahabubo ang post-harvest losses, ngan pagpasayon ang pagbaligya han ira mga produkto. Makakabenepisyo liwat ang mga estudyante, residente, nga negosyante, pinagyan mas paspas nga pagbiyahe nga harani nga mga barangay nga bungto. Sumula kan DILG Regional Director Arnel Agabe, direkta nga makakabenepisyo ha proyekto ang mga residente han barangay Kaisawan bangon ng Katubi. Samtang mapapuswag liwat ang koneksyon ha iba pa nga mga kaharani nga mga komunidad. Iyagin pabugatan nga ang dekalidad ng farm to market roads, importante ang pagdugang han produktibidad ngan kita han mga paraguma, pinaagin pagpasayon han pagtransport, han ira mga produkto, pagpaiba ng gastos sa logistics, ngan pagdugtong han mga komunidad ngadto ang mga serbisyo ngan mga higayon ha panginabuhi.
Sumala naman kan Mayor Alan C. Contado ang proyekto ginlalauman nga magpapauswagan adlaw-adlaw nga panginabuhi han mga residente labi na han mga parag-uma, estudyante nga negosyante. Dugang paningan farm to market road magpapasayon nga magpapatalwas han pagbiyahe ngadto harani nga mga barangay ngan bungto samtang magpapadagmit han pagtransportar han mga produkto ngadto ha merkado. Dugang pahal alkalde ini nga proyekto maghahatag hindugang higayon para pag-asensohan lokal nga ekonomiya. Nagpasalamat liwat Contado ha DILG nga na iba pa nga mga ahensya nga mga gobyerno nasyonal tungod ang ira suporta pagpatuman ang proyekto. Dugang paniyan inisyatiba nagpapakita marigon nga partnership ha nasyonal nga lokal nga gobyerno paghatag kini infrastruktura nga nagpapauswag ang mobility, nagpapahalapat ang mga higayon ng panginabuhi nga nagpapahitaas ang kalidad han kinabuhi ang mga residente sa Balangkayan. Tinambungan ang groundbreaking ceremony ni DILG Regional Director Arnel Agabe, DILG Eastern Samar Provincial Director Engineer Jesus Jerry Bagares, Vice Mayor Edith Ann Basco, mga opisyal ng DILG, lokal nga mga opisyal, mga representante ng komunidad nga iba pa nga partner organizations. Sugod nga siya ng LGU Eastern Samar nga nagtikang han FY 2026 LGSFGF Infrastructure Project ginpapakita ang Balangkayan ang commitment na madagmit nga implementasyon han mga proyekto maupay nga pagdumarangan padayon nga papauswagan kabaryuhan pinaagi ang infrastruktura nga nasuporta agrikultura lokal nga ekonomiya nga mas maupay nga serbisyo publiko. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita dinihagon namin ng PIA Eastern Samar Local News. Samtang masobra 4,000 nga residente ha 11 nga bungtohan Eastern Samar benepisyaryo han tupad program. Dugang impormasyon adi anakon balita. Por lo menos 4,528 nga individual tikang ha 11 nga mga bungtuhan Eastern Samar ang benepisyaryo han tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ang Department of Labor and Employment o DOLE habugos nga bulan ng Hulyo 2026. Ginsuportaran ang implementasyon ng programa ni House Minority Leader Congressman Nonoy Libanan ng Eastern Samar Lone District Representative Congressman Sheen Gonzales. Tikang han Hulyo 21 to 24 nagdumara ang DOLE hin serye hin mga orientation nga nagpanhatag in personal protective equipment o PPE ha mga benepisyaryo Halyorente, Maydulong, General MacArthur Lawaan, Hernani Taft Sulat, Hipapad, ngan Arteche. Han Hulyo 30, 776 ka mga benepisyaryo, tika nga mga barangay Hantawagan, Kalagaw, Dao, Faktorya, ngan Bora ka oras, ang nagkumpleto han orientation nga nakakarawat han ira PPE. Natapos ang implementasyon han Hulyo 31 ha Dolores, diin 1,027 ng mga benepisyaryo, tika nga iba-ibang barangay, ang nagkumpleto liwat han orientation ngan PPE distribution. Anti-sireg deploy ginorient ang mga benepisyaryo, mahitungod ang mga katungdanan, mga gihan, programa, ng mga kinahanglanon masunod para masiguro nila safety ng husto ng implementasyon hantupad. Sugad kabayan ng ira temporaryo nga trabaho magbubuhat ngan pagimentanar ang mga benepisyaryo hin mga communal garden na iratag sa tagsa nga komunidad. Pinaagi hindi gintatagadan programa nga makatahatag hin temporaryo nga panginabuhi ha mga kwalipikado nga trabahante samtang ginpaparigon ang seguridad at pagkaon ngan ang pagbinuligay ha komunidad. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita dinihagon namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar. Samtang balita tikang norte nga bahin han Eastern Samar, LGU Sulat naghatag hin e-trikes 28 nga pedicab drivers. Dugang impormasyon adi anakon balita. 28 nga mga pedicab drivers sa bungtuhan Sulat ang nakakarawat in libre nga mga electric tricycles o e-trikes pinaagihan e-trike livelihood support program han LGU. Ang turnover ng blessing ng mga e-trikes ginpangunahan ni Sulat Mayor Javier Zacate ng Governor Ralph Vincent R.V. Verdone han Hulyo 30. Iniansyahan nga programa Eastern Samar nga direkta nga nagahatag in e-trikes ha mga pedicab drivers sa good pauswagan ira panginabuhi. So
Samantala ka Mayor Zacate kinahanglan paghirutan ng mga benepisyaryo ang ira mga e-trike kay ninigayon nga makakabulig ha ira pamilya. May plano liwat ang LGU sulat nga butnganin solar panels ang kada e-trike base makabulig ang pagkaragahan baterya ngan makamenos sa gastos han kuryente. Tugang panel kada magtutukod liwat ang bugtuhin charging station haligid ang Municipal Plaza nga magagamit han mga drivers labi na kung nagpadayon ang baguran ngan diri igo ang sira kanadlaw para sa solar charging. Ginpahinom liwat ni Mayor Zacate ang mga benepisyaryo nga ang operasyon ng mga e-trikes kutubla poblasyon nga diri pwede bumiyahe ang National Highway agud masiguro ang seguridad ng mga pasahero nga driver. Nagpasalamat naman ni Manuel Asistio, presidente ng Sulat Palikab Drivers Association, hahigayon na ginhatag ang lokal nga panggobyernohan. Siring paniyada ko ini nga bulig tungod kay mas madudugnan ang irakita ngan maiibanan ang butlaw nga pagpedalan tradisyonal nga pedicab. Samtang ang komite ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent R. Verdone hinduga nga pondo tika nga gobyerno probinsyal para makapalit pa hinduga nga mga e-trikes agud mas damo pa nga pedicab driver sa sulat ang makapahimulos han programa. Para Happy ay Eastern Samar V. Tolentino Kumban, nagbabalita. Panagap na iyo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News PIA. Samtang Borongan City nanguna ha Climate Smart Agriculture Proposal para ha Eastern Samar. Dugang impormasyon adi anakon balita. Igin presentar ni Mayor Jose Evandayan Agda ang proposisyon ng syudadan Borongan para sa isang Climate Smart Agriculture Project nga susuportahan ng United Nations Climate Technology Center Network o UNCTCN didahan Agosto 4 nga nagpakitaan iya katuyuanan nga iupod ang mga bungtuhan sulat sa San Julian may dulongan Balangkayan como benepisyaryo. Ang proposisyon ay ginpresentar pinaaghin online nga meeting nga tuwan mga representante han Korea Environment Institute ng Sustainable IF. Pinaagihan Climate Change Commission of the Philippines o pwede mga opisyal ng syudad ng Borongan ngan mga representante tika nga napat nga bungto. Katuyuanan han ginproponera nga proyekto ang pagpasulod din mga teknolohiya para climate smart farming, pagtukod din mga model farm nga seed bank, pagpauswagan pagdumaraan tubig, pagpalambo ang paggamit ng renewable energy mga sistema ng agrikultura, ngan pagparigon ng konserbasyon ng tuna agud mabuligan ng mga paraguma ang mga epekto ang pagbaguhan klima ngan mapauswagan ang seguridad sa pagkaon. Antes ang presentasyon nagburublig ang syudad ng Borongan nga napat nga bungto hapag identify ang ira pagkakapareho nga mga problema sa agrikultura nga napaghimo in common roadmap para sa agrikultura nga andam ang mga epekto ang pagbaguhan klima o climate change. Yan na gina-assess pa ang proposisyon samtang naglalao ang syudad ang Borongan nga makakarawat ang technical nga suporta kinahanglan base maparigon ang malongtaron nga agrikultura sa Eastern Samar. Para PIA Eastern Samar V. Tolentino Kumban, nagbabalita. Panagap na iyo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News PIA Eastern Samar Local News. Samtang balita from yesterday lang Governor Iverdone nakigbahin ha DILG Peace Building Forum para mas luwas ngan mamurayawon nga komunidad. Nakigbahin ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent R. Iverdone ha pag-ataman 2026 peace building through accountable governance, action, transparency, advocacy, multi-sectoral collaboration, and nation building nga ginpangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG didahan Agosto 6 sa syudad Tacloban. Ang aktibidad nagserbe nga Regional Policy Dialogue nga Executive Learning Forum para han mga local chief executive habugos nga Eastern Visayas. Katuyuanan han forum ang pagparigon han kapasidad han mga local leaders pinaagihan paghatag hin mga bago nga polisiya, strategic information nga higayon para sa dialogo may kalabutan ha mga prioridad nga inisyatibo ng DILG ha peace building on public safety. Gintutuyo uliwatin ini nga pakusog ang
pagkaurusa ngan panagtinabangay nasyonal nga lokal nga gobyerno base makatuko din mas luwas mamurayawon talwas ngan progressive nga mga komunidad. Presente liwati DILG Region 8 Regional Director Arnel M. Agabe, upo di Eastern Samar DILG Provincial Director Engineer Jesus Jeremy D. Bagares nga iba pa nga mga DILG Provincial Director Harihiyon. Umabot ha 149 ang mga partisipante sa forum, lakip na ang mga gobernador o vice-gobernador, mayor o vice-mayor, tikang iba-iba nga probinsya ng syudad sa Eastern Visayas, o pod ang mga DILG Provincial Director ng cluster heads. Ang pagkataman 2026 nagpapakitahan pa dayon nga paningkamot ng DILG ngan mga lokal nga gobyerno hapag parigonhan maupay nga panggobyernohan pagpadukwaghan kalinaw ngan katalwasan ngan paghalarumhan kolaborasyon para hapadayon nga kauswagan han mga komunidad ha Eastern Visayas. Panagatayo ang mga balita tinihatong namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Ngan para ito nato nuri nga balita, ESSU College of Medicine nagbukas han klase para han siyahan nga batch han Doctor of Medicine program. Formal lang nga nagtikang ang klase han Eastern Samar State University College of Medicine para han siyahan nga batch han Doctor of Medicine ang program han Agosto 3. Upod an orientation activities para han mga bago nga medical students. So wala kan Professor Deo Nicart, acting registrar han ESSU College of Medicine, 17 nga estudyante nakapasar ngan ginkarawat como pioneering batch han programa. Bisan pa hini, padayon ang registration tub-tub hini nga semana para han mga aplikante nga kompleto ang mga admission requirements. Iyaliwatigin sumat nga bisan damo ang nag-aplikar may iba nga waray makapasar tungod kay waray makakuha han National Medical Admission Test o NMAT o waray maabot ang minimum nga 40% nga NMAT score nga kinahanglan para ha admission. Kabahin han orientation and campus tour, registration, welcome program, presentasyon han kasaysayan, mission and vision ngan katuyuanan ng College of Medicine, team building activities, ngan seryehin orientation mahitungod han student life, university policies, library services, mental health program, curriculum, grading system, mentoring program, ngan iba pa nga mga academic guidelines. Gintapos ang aktibidad, pinagi ang Thanksgiving Mass, oath-taking han class officers ngan closing program. Dugang panin ni Cart ang pinakaharayo nga enrollee in tikang pahanag Gross Occidental samtang may asaliwat nga estudyante nga di kang MacArthur Leyte. Samtang ginlalauman nga makaatubang ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardon hini nga simana ang napulo nga scholarship applicants sa Provincial Government of Eastern Samar. Ang mga aplikante nagtika nga mga bungtuhan oras, Balangkayan, Hernani, ngan Llorente, samtang ang iba naman nag-aplikar pinaagihan CHED Medical Scholarship and Return Service Program. Panagatayo ang mga balita tinihatong namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Yes, so mga doon mga balita, impormasyon, ang nahikayang Team PIA Eastern Samar, of course, with Miss Jing Lira, anakon kaupod, pag-gather iton mga news and information. Duga nga impormasyon, magkakamayada hin regional launching han Ligtas Tigdas 2026. So, naka-receive kita yung invitation, tika nga DOH, so, pagbubuhaton ini on August 10, 2026. That's Monday next week, Dolores Boulevard Gymnasium. So, regional launching and Ligtas Tigdas 2026, kabahin iniyahan measles, rubella, supplemental immunization activity, mga programahan, DOH. So, prepared na ang bugos nga DOH Eastern Samar para han launching din Eastern Samar ngan at the same time ang mga ibang nga probinsya pa Region 8 para hini nga simultaneous launching han Ligtas Tigdas 2026. So according ito nato information, magkakamiadala na yung community immunization parade
This is to strengthen ang campaign ngan syempre para malaman mahibaruan ito publiko kung anong paghihimuon. So magkakamayadala na immunization parade para marinig ng mga residente han Dolores or iton iba pa nga mga probinsya nga may ada pambakuna kontra tiplas ngan rubella. So expected nga mga guest muhira of course Governor Ralph Vincent R.V. Verdone, Dolores Mayor Zalde Carpeso, DOH Director Exuperia sa Balberino nga syempre iba pa nga mga DOH officials nga Provincial Health Office nga other local officials nga nakakilap pwede kitinita nga video message pa ni Governor RV posted han DOH nga ginaghat iton mga parents nga pabakunahan aton kabataan so hindi lang to protect your children against measles and rubella but also to protect the whole community ko hati plus nga na rubella. So ang target for Eastern Samar is 44,461 nga mga kids age 6 months to 59 months so under 5 years old mga kabataan. So dapat mapabukunahan yung mga bata nga na edad 5 and below pero hindi bababa sa 6 months. So that's 6 months to 59 months nga bata. Also bisan pa naka-inject na inhiraanuhan tiplas ng rubella kailangan lagi injectan para yan nga tuig. So okay, so again in kampanya is not just to protect your children against measles and rubella but also to protect the whole community. So yes, magkakamiada liwathin ceremonial immunization, pledge of commitment, and other activities about hininga regional launching han Ligtas Tigdas 2026 ha Dolores Eastern Samar. Yung ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Dugang pang impormasyon wala tayo kasi report malampuson aging dumaraan Rice Derby 2026 actually July pa inhiya ha barangay Gapang ha Dolores Eastern Samar. So may kita mga videos coach paki-play yan may mga video dahan drone nga dagko so ang purpose hini nga Rice Derby is mapadamo ultimately ang production han humay through modern technologies, through climate resilient modern technologies hapanguma. So ang hini nga Rice Derby naglalakip hin 150 hectares nga demonstration area dito barangay Gapang nga hikontol ha Dolores and we had a chance to visit the area ginlibot nam ginocular namhan July 19 pa and giopay kulawan iton mga humay dito and may gihap 200 200 nga mga farmer cooperators nga bulig hini nga programa. So under this program pag-aadman nga nigi-evaluate ang actual nga situation han nga gingamitan han iba-iba nga mga technology para han pagpahataas iton yield han humay. Para maibaruan kung diin ba or ano ba nga mga products maupay gamiton kalawit aton video dita may drone so ginagamit in hiya for fertilizer pagbutangin fertilizer so una you need hours para pagbutangin fertilizer manually yan minutes na lang pira na ka hectare maka-cover hini nga drone fertilizer in hiya iyagin i-spray gin papauran dita iton humay. Okay, so usahan nanguna
mga bahin ng rice derby amon implementasyon han mga balanced fertilizer nga ni iba pa nga mga fertilizer, mga biofertilizer, mga soil ameliorant, inorganic fertilizer. So may napulo nga hybrid seed companies, 11 nga biofertilizer companies nga napulo nga soil ameliorant companies nga iba pa nga mga companies nga binulig or inapi hini nga Rice Derby 2026. So with the Department of Agriculture, may binuligihap ang Bureau of Soils and Water Management kan Philippine Rice Research Institute. So nasiring nga dito gov nga maupay ini nga avenue para mahikitan kung anong mga modern technologies and angay nga gamiton han mga paragumangan iton mga produkto so titingnan kung saan yung pinaka-effective and eventually bangin pumalit iton provincial government nga na siya iton ipan hatag hinlibre ha mga paraguma dinhi ha probinsya han Eastern Samar nga syempre excited na iton tanan ha November iton Harvest Day wherein i-showcase ang mga mga humay na nga kung diinan mga maupay nga humay nga gingamitan han modern technologies may dadid din doon ng mga machineries nga gin-showcase han Rice Derby. So yes, this will be on the Harvest Day is on November 2026. Managat kayo ang mga balita tinihatod namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local. So yes, naton oras 2 minutos ang nakalabay hiton alas 12 kolop. Overtime na tayo for 2 minutes Again, damo nga salamat kan Coach Yufem Buna at tech support kan syempre kan Chief Tech Joey Policarpio di daha transmitter kan syempre DYS Radio Pilipinas Borongan ngan iton aton mga listeners aton Facebook Live ngan syempre shout out kan hitaton mga viewers ngan mga listeners syempre sa mga radio So i-shout out tala kay napa-shout out kanina Miss Jennifer Golmatico. Good afternoon Miss Jennifer Golmatico shout out from Canabong, Borongan City. Ngan maupay gihap nga kulob Ma'am Oria Aboy. Again, thank you so much. Tamo nga salamat iton iyo oras. Gintagan kami niyo higayon pag-share hiton mga balita, mga impormasyon din sa probinsya ng Eastern Samar. Again, this is V. Tolentino Gumban and PI Eastern Samar. Tamang salamat and see you next week, Friday, same time. Huruhimang raw este and radio program han Philippine Information Agency Eastern Samar. Tugtog naman, hasunod nga gayon, nga aton paghurimang raw, punta kami inakahatag eksakto, importante, o napapanahon nga mga impormasyon, dinhi, hasinarangan Visayas, o hasinarangan Samar. Huruhimang raw, paeste, huruhimang raw, paeste, huruhimang raw, paeste. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.